Hello po mga ka-business! Welcome back to my YouTube channel. Ito po si Almina Mix Vlog. Bumabati sa inyo ng magandang umaga dito around Middle East at magandang hapon dyan sa atin sa Pilipinas. So, Ramadan Karim po sa at sa atin lahat at ay nag-uumpisa na po ang Ramadan. So, panibagong reaction video natin. Ngayon ay reactionan lang natin ng kaunti itong ating nalalaman at kung totoo ba ito o hindi. So, kung bago pa lang kayo, bago natin umpisan, kung bago pa lang po kayo sa aking munting bahay, kung pwede po ay pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated po tayo lahat sa aking mga reaction video dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at sa Family Ka-Business. At please don't forget po, supportahan natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at yung kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family. Suportahan po natin mga ka-business ang ating pinuno. At alam naman natin po ay nasa struggle ang YouTube channel ng ating pinuno. At ay kami po ay humihingi sa inyo ng suporta dito sa ating mahal na pinuno, ang Ka-Business Official po at ang Family Ka-Business at ang Papa Dins TV po. So, umpisahan po natin itong ating konting nalalaman natin dito. Ito sa dito kay Bong. Ang pagkaalaman natin dito ay kita naman natin doon yung title ng aking thumbnail ay sa ano nga bang dahilan at bakit hindi na raw ito isasama ni Clarissa sa kanyang pagla-live. At isa pa ay itong si Bong ay napakagala na daw ngayon ayon dito kay Clarissa, at ito ay hindi na daw niya paghihigpitan. Gumala daw ito hanggang saan niya gustong gumala. Kasi napakagala daw ni Bong na ito na sa ngayon. So, ano kaya ang dahilan ni Clarissa? At bakit ayaw niya nang isama sa kanya daw pagla-live dito kay si Bong? Ayon po sa kanya mga ka-business ay at hindi na ninyo makikita sa live ko si Bong magmula ngayon. So, ano kaya ang dahilan ni Clarissa at bakit? At itong pagkabanggit niya, kahit sa simula pa naman daw ng kanyang vlog, ay hindi niya nakasama si Bong, may marami pa rin daw naman siyang views na kukuha. At marami pa rin din daw ang nagsasubscribe sa kanya kahit wala pa si Bong noon. At biglang sabihin yung hindi pa sila nagkabalikan dalawa. So, ano nga talaga ang matindi niyang dahilan at bakit tila bang unti-unti niya na itong bibitiwan, tila bang unti-unti na niya itong pinagsawaan, tila bang unti-unti na itong siyang kumbaga sa pananalita at sa kilos ni Clarissa ay parang naiinis na siya dito kay Bong. At sana naman, dito lang sa konting payo lang natin dito sa Clarissang ito. Kinuha mo dyan si Bong at sana naman ay hindi mo yan basta-basta itatapon na lamang. Tingnan po natin yun yung mga ka-business, wala pa hong taon, buwan lang po na nandyan sa kanya si Bong at ito ay nagsasawa. Parang unti-unti nang nagsasawa. Siyempre, hindi naman siguro niyang sasabihin ayon sa kanya na hindi niya na isasama sa kanyang pagla-live itong si Bong. Ihinto na niya yung pag-ano doon sa live niya si Bong. Yun, ayon sa kanya. So, ano yung matindi niyang dahilan doon? At ito ay isa pa. Ito ay pabayaan na niya. Ayon sa kanya, hayaan ko na po kung saan-saan pumunta si Bong. Hindi ko na siya paghihigpitan. Malaya siya kung saan niya gusto pumunta. Kung saan niya gustong gumala kasi napakagala na po ni Bong ngayon. So, parang yung pananalita ni Clarissa ay may diin. Siguro at ay nalalaman niya na itong mga sinasabi ni Bong ay puro kasinungalingan. Iyan ang mali sa kanya, di ba mga ka-business?
alam niya na sinungaling itong si Bong. Alam na niya na hindi ito nagsasabi ng totoo. Noon pa man ito ay hindi umaamin sa kanya ng totoo. Diba? So, in that case, doon siguro niya ito natatanto na siya ay pinapahiya ni Bong sa publiko. Ay, sino bang may kasalanan dito? Mga business, hindi ba rin siya? Sino bang gumawa ng kasalanan niya rito kung hindi siya? Tapos ngayon, ay parang nakikita na natin. Unti-unti na niya itong parang unti-unti niya na itong pakawalan. So, ang tanong dito mga kabisnes, mga kapapi, saan ito si Bong pupulutin kung halimbawa? Diba? Ayun ang ayon sa kanya. Ayon yan sa kanya na hindi sa magmula po ngayon, hindi ko na po isasali si Bong sa aking mga live. Hindi na po ninyo siya makikita sa aking live. So ano yung punto ni Clarissa doon? Diba? At saka gala si Bong sa ngayon. At yun ay hindi ko na siya hihigpitan sa kanyang paggagala. Malaya siya kung saan niya gustong pumunta. Yun ang pagkabitaw ng salita ni Clarissa. So, siguro, yung mga sinasabi ng mga tao na itong pagkukumpranta niya dito kay Bong doon sa live niya tungkol dito kay Ate Nenet, siguro naanuhan niya ito na lahat ito ay totoo at si Bong ay nagsisinungaling. So ngayon dito sa pagpunta niya sa Doña Ana ay hindi na niya ito kinwestiyon kay Bong kung totoo ba o hindi, at yung pagsasanla ni Bong ng bisikleta, hindi niya na ito kinwestiyon kay Bong. So ibig na lang sabihin nito ay kumbaga napahiya itong si Clarissa, may kaunting hiya pa sa sariling naiwan, di ba? Nahiya na siguro ito siya na magbanggit dito sa kanyang live na alam niya na batikos ng husto itong si Bong tungkol sa pagsisinungaling nitong si Bong, at isa pa, tinotolerate niya yung pagkasinungaling ni Bong dito sa harapan ng kanyang live. So, sino ang mapahiya dito? Diba? Mapapahiya ba yung si Bong? Alam naman niya itong si Bong na isip bata ito. At alam naman niya itong si Bong napakaligalig na tao. Dito nga kay Laka Business, hindi na lang itong iniisip ni Clarissa. Ilang taon inalagaan, ilang taon minahal nila Ka Business itong si Bong. Pero ano yung ginawa? Dinalikuran pa rin sila nito dahil sa pagka-ugali nitong ugaling hindi maintindihan. Sa pagkaligalig niya, hindi siya makontento sa taong nagmahal sa kanya, nagpapakita sa kanya ng pagmamahal. So, in this case, ang akala siguro ni Bong ay totoo na yung mga pangarap niya, kasi nung first time na nag-break sila ni itong si Clarissa dahil hindi nga natuloy yung kasal, so on this second time around ay umasa na itong si Bong pakakasalan siya ni Clarissa this July. So dito sa mga pananalita ni Clarissa, mga ka-business, mayroon ba ditong hope si Bong na matutuloy yung kasal sa ginawa nitong pagsisinungaling, sa ginawa nitong katarantaduhan ngayon, ang paglalayas-layas niya, ang pagpupunta niya sa dati niyang lugar? Hindi naman siguro, kumbaga sa isang babae tulad niyang sinasabi nilang matinong babae, maayos na babae si Clarissa, karapat dapat mahalin ng mga taong mayaman at pogi dyan, charot, ay pagtiyatsagaan ba yung ugaling ganitong ugali ni Bong? What more kung ito'y nakasal na sila at ganyan ang pangungugali ni Bong? Never yan magbago. Ano kaya ang kalalabasan ng lahat ng iyan, di ba, mga ka-business? So, hindi natin masisisi kung ikaw ngayon ay masasaktan, kung ikaw ngayon ay nagkukonsumi o naha-high blood dito kay Bong. Kasi pinili mo yan. Kinuha mo yan si Bong dyan kay Laka Business na ngayon nasa sayo. Ngayon, high blood pa more. Ma-high blood ka talaga dyan. At saka, hindi mo pwedeng
pagsabihan si Ate Ninette o sino mang kapitbahay ni Bong o sino mang kaibigan ni Bong na nagsisinungaling. Kasi at the biggest the biggest mistake ang gagawin mo diyan, Clarissa, na mapagbintangan mo yung mga taong kakilala ni Bong na nagsisinungaling. Isa pa, iisipin mo, wala ka sa puder ni Bong. Hindi ikaw ang nag-aalaga kay Bong. Ang nag-aalaga kay Bong ang nanay mo, ang pamilya mo sa Pilipinas. Hindi mo siya nakikita. Diyan mo lang siya nakikita sa pagbi-video call mo sa kanya. Hindi mo yan siya makokontrol diyan sa pagbi-video call mo. Kasi malayo ka eh. Hindi mo, kumbaga, hindi kayo nagsama sa isa't isa. Malayo si Bong. Wala si Bong sa poder mo. So, on this case, kaya mo bang kontrolin ito kahit pa yan nandiyan ka? Kapiling mo yan. Hindi mo yan siya kayang kontrolin. Sila ka business nga. Araw-gabi, minuto-minuto, isinusubaybayan nila itong pangugali ni Bong. Pero hindi pa rin nila ito kayang kontrolin. Ikaw pa kaya ay nandiyan ka sa malayong lugar. Sinong makakapag-control dyan sa kanya? Tingnan mo. Ito pa ho mga ka-business ang nabasa kong komento. Sinabi daw si Clarissa dito sa kanyang live, pinapabaklas yung bisikleta ni Bong para daw hindi makatakas. Pinapabaklas niya. Pero anong nangyari? Tumakas pa rin. Kaya siguro ito si Bong, isinanla na lang ang bisikleta dahil ipinapabaklas niya para hindi makatakas si Bong. O ano nangyari? Tumakas pa rin. Doon nagsasabi ng totoo doon kila Ate Lynette na sinasabing kaya siya hindi nagpaalam dahil ayaw nila, magagalit sila, pupunta siya doon. So, dito lang sa mga words ni Bong na ito, ay mapapahiya ka na dito. Diba? Mapapahiya ka na dito sa mga pagsisinungaling ni Bong. At ikaw ay yung masusupalpal ng mga viewers, solid viewers ni ka-business. At ito pa para malaman mo, Clarissa, hindi naman namin pababayaan si Ate Ninette sa mga plano mong pagkakaso-kaso. Ngayon, nasupalpal ka na dyan sa mga sinasabi mo, napapahiya ka na, ay bibitiwan mo na si Bong dito sa live mo. Ayaw mo nang isasama dito sa live mo. So, anong yung punto mo doon? At hindi mo na siya hihigpitan sa kanyang paggagala. Anong ibig nitong sabihin ibig sabihin ni Clarissa na malaya si Bong kung saan niya gustong pumunta. Malaya siya kung gusto niyang gumala kahit saan niyang gustong gumala. Bakit ito bigla na lang niyang nagbitaw ng salita na ganito? Na samantala noon, halos oras-oras, minuminuto, tumatawag kay Bong at binabantayan si Bong. Kung saan nagpunta, kung saan nanggaling, kung nakaligo na, kung nakakain na, hindi ba? Bakit ngayon bigla na lang ang desisyon na hindi na makikita si Bong sa kanyang live at malaya si Bong kung saan niya gustong pumunta? Hindi na niya ito hinihigpitan. He is free, sabi niya. He is free kung saan po siya gustong pumunta. Free na free po siya kung saan niya gustong pumunta. Hindi ko na po siya hinihigpitan. So, anong ibig sabihin nitong si Clarissa sa ginagawa niyang ganito? Na free na daw si Bong sa lahat ng gusto niyang gawin. At hindi na ito makikita sa kanyang live. Hihinto na rin niya ang pagla-live niya. Ihinto na niya ang makasama si Bong sa kanyang live. Ayaw na raw niya ito at hindi na ito makikita ng kanyang mga viewers sa kanyang live. Hindi na raw niya isasama sa kanyang live at kahit wala naman daw si Bong sa kanyang live, marami pa rin siyang viewers. Yun ang sinasabi nitong si Clarissa. So, antabayanan po natin kung anong ibig sabihin at antabayanan po natin kung totoo itong sinasabi niya na hindi na niya isasama si Bong at hindi na makikita natin si Bong sa kanyang live. Diba? Yun po, antabayanan po natin yun kung totoo itong sinasabi ni Clarissa, kung hindi ito kanyang technique na naman sa pagsisinungaling. Diba? Eto mga ka-business, dito pag mapanood ito ni Clarissa, wala namang against sa iyo para kay Bong. Lahat naman ng mga tao ay nagustuhan ka
Kasi kung hindi ka nila nagustuhan on the first time na nag-reach out ka kila ka-business, marami nang batikos sa'yo. Hindi. O, all that time, minahal ka ng mga ng mga viewers ni ka-business noon. Ang mali lang kasi sa'yo, bigla ka kasing magsinungaling, bigla ka kasing lumabas na, kasi bigla mong pinalabas agad yung kasinungalingan mo at pagpapanggap mo. So doon nagalit yung mga viewers ni ka-business, solid viewers ni ka-business, at nagmahal dito kay Bong. At dinagdagan mo pa talaga ng pangalawang pagkakataon na itong si Bong ay kinuha mo. At yung baga ba yung pinaniwala mo itong si Bong at para mapunta dyan sa iyo sa mga pangako mong binitiwan na hindi namin alam at hindi alam ng mga ka-business kung ano yung pangako mo kay Bong at bigla na lang ito tumalikod sa ka-business at pumunta dyan sa iyo. So kung hindi mo itong pinakakuhan itong si Bong, hindi itong magkagaganito. So ngayon lumalabas na rin ang kasinungalingan nitong ni Bong, dito ay nadidisappoint ka na sa kasinungalingan nitong si Bong. So ano yung kalalabasan nito? Si Bong babalik sa mga ngalakal. Si Bong babalik sa dati niyang bisyo. Yun lang yun. Pag yun ay unti-unti na niyang inuumpisahan ang paglalayas na papunta dito sa Doña Ana na lugar at dito kala atin sa dati niyang bahay na kapitbahay niya sila Atined. So ibig sabihin unti-unti na niya itong gagawin. Unti-unti na naman ito niyang babalikan. Kasi inumpisahan na niya Lalo't lalo na ibinigyan na siya ng laya nitong si Clarissa. Diba mga ka-business? So, ang tabayanan po natin yan. Kung totoo itong sinasabi ni Clarissa na ayon sa kanya, ayaw niya nang isasama si Bong sa kanyang mga vlog. Titingnan natin. Ang tabayanan po natin yan mga ka-business. So, hanggang dito na lang po ang ating nalalaman tungkol dito sa sinasabi ni Clarissa. At sana ay panindigan niya ito at huwag niyang pabayaan si Bong at pakasalan niya ito sa July. Obligasyon niya ito. Obligado siya pakasalan niya si Bong sa July nang hindi na naman siyang titirisin ng mga viewers na nandyan sa kanya at viewers ni ka-business. Sana yung pagkasinungaling mo ay babawas-bawasan mo, Clarissa, para hindi ka matitiris ng mga tao sa pambabatikos sa'yo. Titirisin ka nila hindi ka man nila matitiris na parang koto, pero titirisin ka nila dito sa kanilang mga sinasabi na komento. Kaya isip-isip pag may time. So hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana po nagustuhan ninyo at kung bago pa lang kayo, pakiclick na po ng subscribe at notification bell dyan. At huwag po kaligtaan, suportahan natin ka-business official, Papa Dins TV at Family Ka-Business. At ang lahat po ng aking mga co-reactors, huwag po natin kalimutan suportahan sina Taong Gala Vlog, Analisa Reality TV, Anime Reactors TV, Ma'am Flesh Channel, Kalingap Turak at PLC Katangay Vlog. Isali po natin ang ating mga reactors ng ka-business official. At ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Maraming salamat po. May Allah bless us all. At sa susunod na aking reaction video, magkikita-kita po tayo. Bye-bye po. Bira, banat lang ka-business. Okay? Bye po.